Ayan. Low, low, low. Ayan. Ano ba 'to? Hmm, ayan. Okay. So, nakikita ba yung pine-present ko, class? Yes, sir. Ayan, okay. So, ngayon, naturo ko na sa inyo yung different types of ah, measuring vertical measurements or vertical distances. So, isa doon yung differential leveling, double-rodded, three-wire. So, tuturo natin yung last two. No, no? So, yung number 8 lesson natin would be profile leveling. So, ano ba yung profile leveling, class? So, imagine, meron tayong example na highway. Yan. Okay? Okay? So, ito po ay top view, baka malito kayo. So, sa profile leveling, class, ginagamit natin 'to, parang differential leveling lang din siya. Pero mas makakatipid tayo sa pag-setup ng mga instrument, 'no? So, ano nga ba ginagawa sa profile leveling, class? So, profile leveling, ginagamit natin yung profile leveling to determine the itsura ng ating daanan and side view, 'no? So, ano ba yung magiging itsura niya, yung magiging profile picture niya sa cross-section na view, 'no? Or yung side view natin na tinatawag. So, halimbawa, itong mga pula na 'to, ito yung mga instrument natin, class. Okay? Okay, ito yung mga instrument natin, class, ha. So, dito nagse-setup tayo sa either right side or left side. Kung babalikan natin yung differential leveling, class, nagse-setup tayo ng mga instrument sa mismong daanan. So, halimbawa, itong daanan natin na ito, side view naman ito, sa mismong daanan natin sineset up yung mga instrument natin. While sa profile leveling is gumagamit tayo ng right side or left side nung yung daanang sinesurvey natin. Okay? So kung differential leveling yan, class, dito tayo maglalagay niyan sa gitna, 'di ba? Diyan tayo magse-setup ng mga instrument. Pero since profile leveling, sa sides tayo naglalagay ng mga instrument. So ano magiging itsura nito, class, sa sa side view? For a while, Ano yan? Later. Yan. Like I said, no? Ano ba magiging itsura nung sinesurvey natin in side view naman? So, halimbawa, ganito yung itsura ng ating side view. Diba? Lagyan ko lang ng soil properties drawing. Yan. So dito at the very start ng ating daanan, this is the BMA. Parehas na parehas lang yan sa differential leveling. Then dun sa dulo, dito sa dulong part ng ating daanan na sinasurvey would be BMB. Okay? As we all know, yung BMA, class, yung panimulang benchmark
is a known elevation. So this is your reference elevation. Meaning, ito yung ginagamit nating elevation in order mahanap natin yung mga distinct points dito sa daan na sinusurvey natin. So halimbawa, para mahanap natin si BMB or si benchmark B, ginagamit po natin si benchmark A as our reference. So paano nga ba gumagana yung profile leveling class? Sa profile leveling class, nagsa-set up tayo ng mga stations dito sa daan. So halimbawa, mag-set up ako dito. Ito. Lagay ako dito, lagay ako dito, lagay ako dito, lagay ako dito. Yan. Dito sa gitna. Yan. Dito. Dito. Okay? Sa profile leveling class, ang pagkakaiba niya lang sa differential leveling is kung sa differential leveling, kada isang setup, meron kang isang backside distance at meron kang isang foresight distance. So pagdating naman sa profile leveling class, iisa lang yung backside distance na makikreate mo, pero several foresight distances yung pwede mong mahanap. So kung titignan natin tong mabuti, itong benchmark A class, kapag kinonect natin yan hanggang doon sa reference dito sa ating instrument, we call this backside, di ba? Ngayon, kapag pumunta ako dito sa station, pangalanan muna nga natin yung mga stations. Halimbawa, this is station 0 plus 00. This is 0 plus 010, 0 plus 020, 0 plus 030, and 0 plus 040, 0 plus 050, and 0 plus 060. So sa stationing class, ganyan po tayo magpangalan. So halimbawa, may mga pangalan na yung station na nilagay natin. So again, iisa lang yung iisa lang yung backside na pwede nating ma-produce dito sa per setup ng ating instrument, no? Pero multiple foresight distances yung pwede nating magawa. So halimbawa, from instrument setup number 1 to instrument setup number 2. Gusto kong pumunta sa elevation is station 0 plus 010. This is foresight. Tapos, pwede ko rin gamitin yung instrument na sinetup ko doon para mahanap ko si station 0 plus 20. So, foresight ulit. Then, gusto ko rin mahanap si station 0 plus 030. I can do that by having foresight ulit. So, kung makikita ninyo, class, per setup ng instrument natin dito sa instrument number 1 or setup number 1, multiple foresight distances yung pwede nating gamitin. Pero iisang backside distance lang yung magagamit natin. Okay? So ngayon, paano natin kino-compute yan? Parehas pa rin po yan sa differential leveling class. Kung ang BMA mo o yung station 0 plus 000 is known, no? So elevation check, halimbawa, pangit ng sulat natin. Yan. Halimbawa, elevation check yung station 0 plus 000 mo. Hindi yata nakikita, lapitan na. Or yung BMA mo, yung benchmark A mo, known. So, benchmark A, that is benchmark A. Halimbawa, gusto kong hanapin si, ito, 0 plus 010. Anong formula niyan? Diba? 0 plus 010 elevation would be BMA plus backside minus foresight. Diba? So, station 0 plus 00 plus yung backside mo minus mo yung foresight, then you can have the elevation nung station 0 plus 010.
So, ganun din dito sa 0 plus 0, 2, 0. So, elevation ni BMA plus backside minus foresight would be equal to 0 plus 0, 2, 0. And dito naman sa station 0 plus 0, 3, 0, ganun lang din. So, add mo lang yung elevation ni BMA kay BS, then minus foresight, that will be the elevation ni 0 plus 0, 3, 0. Okay? Ngayon class, pwede naman natin gawin, kung mapapansin ninyo, pwede natin gawin na hanggang station 0, 0 plus 040 is mag-create tayo ng imaginary foresight distance natin. Okay? Pero hindi po natin ginagawa yon. Bakit po? Kasi in some scenarios class, kapag sobrang layo na po nung foresight distance natin or yung ating sinesurvey para mahanap yung elevation, in this case, sobrang layo na yan, minsan hindi na po maganda na gamitin pa yung station na yon as your um, ay, hindi na maganda na gamitin pa yung setup dito para doon sa napakalayong station na gusto mong hanapan ng elevation. So ngayon, ang ginagawa natin, nagsiset up pa po tayo ng another setup ng instrument dito. In this case, dito sa setup number 2. Para ito yung gagamitin nating setup in order para mahanap yung mga nawawalang elevation. Okay? Ngayon, paano natin gagawin to class? As we all know, nahanap natin si station 0 plus 030 or itong nasa gitna. So, sabihin natin na ito ay elevation check na rin. No? So, may elevation na tayo dyan. Known elevation na yan. Ngayon, yung elevation na ito na po yung magiging reference elevation natin in order para mahanap yung mga nawawala pang stations. So, this would be our reference. No? So, sa reference, pwede tayong gumawa ng backside from station, from setup number 2 papunta doon sa station 0 plus 030. Ang tawag natin dyan ay backside. Okay? Ngayon class, yung station na yon kung saan ka nag-switch from setup number 1 to setup number 2 or kung saan ka nagsiswitch ng instrument positions, no? Tinatawag po natin yang turning points. No? So yan yung turning points dito sa profile leveling. Yan. So may turning points na po tayo. So in this case, dito po sa gitna. So in order para mahanap natin si elevation 0 plus 040. So yan, foresight lang tayo dito class. Then foresight lang din ulit dito. Then para makuha natin si BMB or si 0 plus 060, foresight lang din. No? So elevation ni TP plus backside minus foresight, mahanap mo na po yung elevation ng mga stations na nandito. Okay? Ngayon class, medyo may papangalanan tayong iba na abbreviation. Kung mapapansin nyo po kasi, napakaraming foresight yan. Ngayon, ang ginagawa natin is dinidistinguish natin kung anong klaseng foresight ba siya. Ngayon, may dalawang klase po yan ng foresight. So, yung foresight na natural na foresight or FS lang, yung abbreviation. Yung isa naman is tinatawag nating intermediate foresight. So, ano nga ba intermediate foresight class? Ang intermediate foresight po class ay foresight na napapagitnaan ng um, ng turning point tsaka nung reference elevation mo. Okay? So, napapagitnaan siya ng backside tsaka ng foresight mismo. So, in this case, yung foresight natin would be yung last foresight, yun yung foresight natin. So, this would be foresight lang. Tama lang to. So, yung last foresight, ang tawag po natin doon would be foresight lang. Natural na FS lang. Okay? But, in the middle of the backside and that foresight, ang tawag po natin dyan is intermediate foresight. Okay? So, IFS po. So, in this case naman class, dito, itong nasa station 0 plus 040,
at station 0+050 would be our IFS. Then yung nasa BMB, that would be our foresight na natural lang. Okay? So parehas lang po ng ah tawag dito, parehas lang din naman ng formula yung sa differential leveling tsaka yung dito. Ang nangyari lang, marami lang tayong mga FS. Okay? So in this case, class, dito sa side view, pwede na nating sabihin na sa station, asan na si A? Ito si BMA. 1, 2, 3, 5. So ito si 0+010, 0+020, 0+030, 0+040, and 0+050. Okay? So, in this case, sa paggamit ng profile leveling, pwede nating mahanap pala yung mga elevation ng points, no? Gamit yung type of, gamit itong type of elevation measurement technique o yung profile leveling natin na tinatawag. Okay? So, actually itong formula, papalitan ko lang tong station 0+010, 'di ba dapat IFS 'yan. Okay? Any questions po before we start to to our dito, example? Any questions class regarding dito? Sir, pwedeng pa-scroll right lang po dun sa, Okay. ayan po. Thank you po. Ayan. Any questions? None po. None naman. Okay. So, dito na tayo sa example class para mas ma-appreciate po natin yung ating lesson. Okay? So, dito sa example, we have situation number 9. So, we have stations. Yan yung BM1, 2, BM1, point 1, point 2, TP1, 3, 4, 5, 6, and so on. So, we have BS or backside. We have foresight. And we have intermediate foresights. Then, the known elevation, yung BM1. Okay? So, hanapin daw natin yung mga tinatanong dito. What is the difference in elevation between station 5 and 2? Compute the elevation of TP2 and compute the elevation of BM2. So, in this case, class, isa-isahin muna natin para ma-appreciate natin yung solving. No? So, gusto kong hanapin si station number 1. So, elevation ni 1. Ayan na lang. So we have the known elevation 225, that is BM1. Add natin yung backside, then minus natin yung intermediate foresight ni 1. Okay? So known elevation 225.5 plus yung backside ni BM1 na 0.95 minus IFS ni intermediate foresight ni 1, that would be 3. So elevation 1, ano nga ba? 225.5 minus 0.95. Ay, plus pala. Plus 0.95 minus 3. So we have 223.45. So we have 223.45 units. So we have 223.45. Lagay lang natin yan sa elevation ni 1. Yan. So sa station naman ni number 2 class, elevation 2, lagay ko lang dito. Yan. Elevation 2 would be backside, BM1 ulit pala, BM1 plus backside minus intermediate foresight ni number 2.
So BM1, that would be 225.5 pa rin. Add natin yung backside ni BM1, that is 0.95 pa rin. Then intermediate foresight ni number 2, that would be 2.3. So elevation 2 would be, sorry, yan. So 225.5 minus 0. Plus 0.95 minus 2.3. So the answer is 224.15. Lagay ko ng class. Yan. So alam na natin yung elevation 1 at elevation 2. So 224.15. Ngayon, papunta na tayo sa TP1. Hindi natin alam kung anong gagamitin na backside dito. Kung si 0.95 ba or si 3.13 class. Para mahanap natin yung elevation, di ba? So nga, paano yan? So i-drawing muna natin yung possible na itsura nito, class. Halimbawa, pag ganyan yung yung tag dito, itsura nung ating lupa. So BM1, this is the BM1. For the benchmark 1, 1, 2, then TP1, then 3 to 7. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Then TP2, 8 to 11. So 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. TP3, TP4, TP3, bitin yung ating lupa. TP4, ano pa ba? 12 and BM number 2. So 12 and BM2. So again, paano natin nalalaman yung per setup? So halimbawa may setup ako dito, setup number 1 ko to. Diba sabi ko, si known elevation BM1, papunta doon kay setup number 1, that would be the backside. So ito naman yung intermediate foresight, and foresight. So this would be our, palitan natin ng yan. So itong mga station na to would be our for station number 1. So halimbawa dito naman yung sumunod, no? Setup number 2 natin ito. So from TP1 hanggang TP2. Yan. So again, TP1 papunta kay station number 2, that would be the backside. Then ito ay intermediate foresight, intermediate foresight, intermediate foresight, intermediate foresight, intermediate foresight, at foresight. So dito naman, that would be TP2 hanggang kay TP3. Pwedeng dito rin ako maglagay, no, sa bottom side. It doesn't matter naman, class, kung kung left or right ka maglalagay ng stationing mo or yung mo setup mo, no. Wala naman pong sinusunod diyan. So nasa sayo kung saan mo ilalagay. So halimbawa, again, si TP2 papunta kay setup number 3. This would be the backside. Then 8 to setup number 3, 9, intermediate foresight, intermediate foresight, intermediate foresight, at foresight. Then TP3 to TP4, dito naman tayo sa taas. Ayan ay backside. At foresight. Okay? Then lastly, last na ito. Halimbawa sa baba naman. This is setup number 4.
setup number 5. So TP4 papunta kay setup number 5, that would be backside. Laka. Yan. Then 12 to setup number 5, intermediate foresight, then foresight. So as you can see class, ito po pala yung naging itsura ng ating question. Okay? So pagdating po sa TP number 1 class, in order para mahanap natin sa elevation TP number 1, kung makikita ninyo, parte pa rin po siya ng setup number 1. So yung backside po na ginagamit natin ay yung backside pa rin ni BM1. Okay? So in this case, pwede po natin yung ma-solve gamit yung TP1 formula natin. Ano ngayon? So TP1, that would be BM1. Okay? Plus backside pa rin ni BM1 minus foresight ni TP1. Okay? So 225.5 plus backside ni BM1 which is 0.95 minus foresight ni TP1 that is 0.64. Okay? So TP1, pwede nating mahanap yung elevation dahil nasulat na natin yung solution. So 225.5 plus 0.95 minus 1.28. So answer is 225 point, tama ba? 80. Hindi ba? Ah, 0.64 pala, sorry. Okay, 0.64. Ayan o. Okay, the answer is 225.81. So 225.81. Ayan. So sulat lang natin dito class, no? 225.81. Yan. Ngayon class, ayoko nang isa-isahin, no? So halimbawa, gusto ko na lang hanapin si TP number 2 or si station number 7. So paano ko gagawin 'yon? Unahin muna natin si station number 7. So halimbawa si number 7, elevation 7. Ano po yung gagamitin natin na ah reference elevation? Is it the 225.5 or kahit saan dito? Okay? So hindi na po si 225.5, hindi na po si BM1. Okay? Hindi na po ito. As you can see, ito yung 225.5. So ang hinahanap natin, itong si point number 7. So ang kailangan natin na reference or elevation of reference is si TP number 1. Hindi po kahit saan dyan. So therefore, ang kailangan natin dito para mahanap si elevation 7 is the elevation ni TP number 1. Add natin si backside. Is it the 0.95 or 3.13? Kung titignan po natin yung drawing, yung backside po na kailangan natin, itong backside na ito, para makuha si number 7, ay yung backside po ni station or yung ni setup number 2. Itong backside po na ito. Okay? So kung yan yung kailangan, ang value po niyan ay si 3.13. So BS TP1. Then minus intermediate foresight in number 7. So TP1, that is 225.81 plus BS TP1, ilan yun? 3.13. Then minus ko lang intermediate foresight ni number 7 na 0.8. So elevation number 7 would be known na, which is, ano ba? 225.81 plus 3.13 minus 0.8. 228.14. So lagay ko lang. So 228.14.
Yan. So, si TP2 naman, last na class. Tas isa-isahin na lang natin tong ano. So, si TP2, paano natin hahanapin yan? TP2 is equal sa ah TP1, reference elevation ulit. Add natin si backside ni TP1 pa rin, ni reference elevation. Minus natin si foresight na lang. No? Foresight ni TP2. Since yan na po yung last foresight for station or setup number 2. Okay, so si TP1, ilan yan? 225.81. Backside ni TP1, ilan yan? 3.13. Minus foresight ni TP2, which is 1.28. Ayan. So, 225.81 plus 3.13 minus 1.28 is equal sa 227.66. Ayan. So, 227.66. Ayan. So, lalagay ko lang lahat plus ng number dito ng ano. Hindi na po natin iisa-isahin. So, number 3 is 226.24. 226.14. So, para i-try nyo naman pag kayo na lang. 225.84. 228.44. Number 8, 228.92. 228.62. 228.12. 228, 227.02. 227.45. Ano pa ba? 224.77. 223.12. At, okay. Si BM number 2 class, tinatanong yan. So, mas maganda kung isosolve natin siya. So, BM2, or si benchmark number 2 is equal sa anong reference elevation pwede natin gamitin? Di ba mga turning points lang? So, yung last turning point before si benchmark number 2 is si turning point number 4. So, si TP number 4 yung ating point of reference. Add natin si base. Si backside ni TP number 4. Yan. Then minus natin si foresight ni BM2. So TP4, ang elevation niya is 224.77. 224.77. Add natin si backside ni TP4, that is 1.35. Then minus natin si foresight ng BM2, which is 1.24. So, si benchmark number 2, meron na po tayong sagot dyan na 224.77 at 1.35 minus 1.24. That is 224.88. So, lagay lang natin class 224.88. And as you can see, same po yan sa answer dito sa questionnaire natin na 224.88 yung value ni benchmark number 2. Okay? So si TP number 2, nasagutan natin yan. That is 227.66. Check. Then dito na lang, what is the difference in elevation between station 5 and 2? So, hinahanap natin si difference in elevation ni station 5 minus 2. So, station 5, ano ba sa station 5? That is 225.84. Station number 2 is 224.15. Yan. So, difference in elevation would be
Asan na yan? 225.84 minus 224.15. That is 1.69 meters. Ayan. And as you can see, class, same po yan sa answer sheet ng ating questionnaire number 44. Okay? So any questions po regarding sa profile leveling, class? Any questions? Sisipan ako. Any questions? Paki-react nga kung wala nang tanong. Ayan. Ayan. Thank you, thank you. Okay. Sorry. Sama ng pakaramdam ko. Okay, tapos na tayo sa profile leveling, class. Ang bilis lang, no? Dito naman tayo sa last topic natin for vertical measurements or vertical distances. Itong reciprocal leveling. So ano ba tong reciprocal leveling, class? Anong pinagkaiba nito sa lahat ng leveling techniques natin? Excuse me. So, dito sa reciprocal leveling, class, ginagamit na natin itong reciprocal leveling kung ang ating sinesurvey po ay hindi na kayang gawin ng lahat ng ito. Anong meaning nun? Meaning, hindi mo na po kayang mag-set up naturally ng mga stations or setups ng instrument sa isang sinesurvey mong lugar. Okay? Anong meaning nun, class? So, halimbawa, meron tayong konting problema lang naman. Okay? Halimbawa, may problema lang tayo na konting-konti lang naman. Ah, yan. So, halimbawa, ito si letter A. At ito si letter B. So, andito yung mga points natin. So, halimbawa, class, itong station A at station B, gusto mong gawan niya ng tulay. Okay? So, gusto mong mag-conduct ng survey kung gaano nga ba kataas yung elevation ni station B compare doon kay station A. So, hindi mo kayang class, no? Maglagay dito ng instrument sa gitna. Ay, tao yan, sorry. Ayan, hindi mo kayang maglagay ng tripod dyan kasi mahuhulog yan. Tama? So, kung may problema pa, halimbawa, yung tulay na pagbubuan mo is surrounded by large body of water. Okay, so halimbawa, may tubig pa dyan sa gitna. Yan. Halimbawa, may tubig pa dyan. Lalong mas mahihirapan kang makapag-survey kung gaano nga ba kataas yung elevation ni B compare sa elevation ni A. Tama? So, hindi ka naman pwedeng maglagay dyan ng barko o ng bangka tas diyan ka mag-set up, no? Ng elevation gear mo, no? Hindi po pa pwede yan dahil as we all know, may current po sa tubig. And magalaw po, hindi po natin makokonduct ng maayos yung experiment natin dito. So ano nga po bang ginagawa natin kapag mga gantong problema? Sa mga gantong problema, class, ginagamitan po natin ito ng reciprocal leveling. So kung titingnan ninyo, class, pwede naman tayong gumawa dyan ng paraan, di ba? So anong paraan ba yun, sir? Ganun pa rin, same pa rin sa differential leveling, maglalagay pa rin tayo ng mga vertical rods sa magkabilaang part ng sa magkabilang part ng ating stations. Ngunit, datapwat subalit, hindi ka na po maglalagay ng instrument sa gitna ng A and B.
Bagkus, ang lalim. Rather, maglalagay ka na po ng instrument sa bago yung vertical rod. Yan. Halimbawa, dito yung instrument ko yung naging bilog. Ayan, sorry. So, ano mangyayari, class? Di ba ganun pa rin naman? Makakapag-conduct ako ng, wala bang ano dito? Ito na lang. Yan. Di ba makakapag-conduct pa rin naman ako ng vertical line dyan? Okay? And therefore, magkakaroon pa rin ako ng reading dito sa left side. Tawagin natin siyang A, maliit na A. Then sa right side, tawagin natin siyang maliit na B. Okay? So ano nga ba yung elevation nito? Paano nga ba natin ito hinahanap? Di ba alam naman natin na kapag dinerecho natin ito, and the difference between this elevation papunta dito sa elevation ni letter A, that is the difference in elevation or yung H mismo. Okay? So therefore, pwede na nating mahanap si elevation B. Di ba? Base dito sa figure. Paano yun, class? Pwede nating sabihin na si H ay equal lang po sa A minus B. Okay? Yan. Ayan. So, by using reciprocal leveling class, yung mga ganyang problema pala, kaya naman palang ayusin. Okay? Ngunit, sa gantong paraan class, dahil prone to error ito, gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, ang paglalagay po ng mga instrument at pagbabasa ng mga measurements, vertical distances, sa mga malalayong points, no, nagkakaroon na po ng margin of error dyan na malaki. At minsan, hindi na po tama yung lumalabas na mga measurements. So, ang ginagawa natin dito, class, since malayo yung letter B, syempre, magsiset up din tayo sa letter B. Ganun pa rin, no? Mag-set up tayo sa letter B at babasahin natin yung reading from set up letter B. Okay? So, yung reading dito, class, etong reading na ito, tawagin na lang natin siyang B prime. At yung reading naman na ito sa right side, tawagin na lang nating A prime. Okay? And using that figure, pwede nating sabihin class na si H. H2 na lang. H1 yung una. H2, asan nga ba si H2 dito? Ito pa rin, si H pa rin, no? Si H2 would be equal sa A prime minus si B prime. Okay? Ganun pa rin, no? Ngayon, magkakaroon po kasi ng konting difference ito sa reading, kaya hindi po same yung lalabas na answer dyan. Kaya ang ginagawa natin to find the average answer, we just simply average the two answers, no? So, H1 plus H2 divided by 2 would be the final formula. Okay? Any questions, class, regarding sa ating figure at sa formula? Extraction. Any questions? Wala naman. Okay. Yan, thank you. Okay. So, na-extract na natin yung formula for this type of leveling class, no? So, madali lang naman, di ba? Magbabasa lang tayo sa left side hanggang doon makarating ka sa right side na station na gusto mong makuha yung elevation. Then, from that elevation, magbabasa ka naman papunta doon sa reference elevation mo. Okay? Para mahanap mo si
difference, no, in elevation. Okay? So, dito sa situation number 10 class, basahin lang natin, no? In leveling across a deep and wide river, reciprocal level readings were taken between 2 points. Si X and Y daw. So, meaning, itong A and B, point A and B, gawin lang natin X and Y. Letter A, first setup. With the instrument setup near X, the rod reading on X are 1.283 and 1.285 meters. On the distant point Y, the rod readings are 2.618, 2.619, 2.621, and 2.622 meters. Ngayon class, bakit may magtatanong sa inyo, Sir, bakit po ang daming reading? Dalawa, tas naging apat. Ngayon, kinokonduct po natin yung several readings, yung pagbabasa ng maraming reading dahil yung mga ganito pong type of leveling, prone to error na po yung mga ganito kasi kaya in order para mas mapalapit tayo doon sa um, pinakamagandang answer, ginagamitan po natin to ng maraming readings, no? So the more na mas marami yung number of readings, mas maganda po yun dahil mas precise po. No? So, in this case, paano natin kukunin yung final answer ng reading? We just simply average them, no? So, ganun lang naman. So, anong napapansin natin? Sabi dito, si Rod, ay si instrument setup daw na kay X, no? Na kay X. And the rod reading on X are 1.283. Then, yung pagdating naman dun sa rod reading sa Y, 2.618. Anong nai-imagine ko dyan, class? No? Anong na-imagine ko dyan? Na-imagine ko po dyan, wala ka, andito si X, no? Yan. Nandiyan si setup number X, ay, let number X. At nandito si setup letter Y. So, meaning, mas mababa po si Y kaysa kay X. Yan po yung aking na-imagine. Yan. Okay? Halimbawa, may tubig ulit dyan, class, para may dahilan tayo bakit hindi tayo nag-conduct ng differential leveling na lang, no? Yan. So, sabi, si setup daw nung naka X pa lang. Yan. Ayan, no? Sabi, yung setup daw nung naka X pa lang yung setup natin, yung readings daw niya sa X ay 1.283 at 1.285. Yan. Then yung reading naman niya dito sa letter Y, that is 2.618, 2.619, 2.621, at 2.622. Okay? So, anong ginagawa natin, class? Ginagawa natin dito is we just simply average them. So, halimbawa, itong si reading puro ko number. Reading letter X, 1.283. Add natin si 1.285. Then, we just simply get the average. Divide by 2 lang. So, anong value niyan? Kunin lang natin, no? 1.283, 1.285, divided by 2. 1.284 po. Ayan. And on the other hand, yung letter Y naman, that is 2.618, 2.619, 2.621, at 2.622. All divided by 4. Dahil apat po sila. So in this case, pwede nating mahanap si Y class. So 2.618,
2.619, 2.621, 2.622 divided by 4. So the answer is 2.62. Ayan. So meron na tayong value for x and y. Okay? So in this case, pwede na nating hanapin si difference and elevation sa setup number 1, no? Or setup sa letter x. So hx na lang muna para pangalanan lang natin. So that is 1.284 minus 2.62 or dapat yung mas malaki muna, no? So 2.62 minus 1.284. Ilan to? 2.62 minus 1.184. Ay, 1.284 pala. Ayan. So 1.336 class meters. Ayan. Sa first, ano natin yan? Sa first setup natin. Ngayon, meron tayong setup letter B naman. Kung saan, with the instrument setup near Y. So, ganun pa rin, no? Same pa rin class. Ganun pa rin yung ano natin. Burahin ko lang, ha? So, in this case, kung ito ay nasa letter X kanina, ngayon naman nasa letter Y na siya. Okay? Ayan. So, kunin lang natin, no? Sabi naman dito sa setup letter B, the rod reading on Y are 3.478. So, 3.478 and 3.476. Then, on the other hand, doon naman sa letter X, 2.143, 2.140, 2.146, at 2.144. So, kunin lang natin yung average nito at yung average nito, class, no? So, sa left side muna, 2.143, 2.14, 2.146, at 2.144 divided by 4. So, answer is 2.14325. 2.14325. Yan. Dito naman sa isa, that is 3.478, 3.476 divided by 2. So the answer is 3.477 meters. Okay, so may value na tayo, class, ng average ng bawat reading. So HY naman tayo. So that is 3.477 minus lang natin si 2.14325. Yan. So pwede na nating mahanap, class, si HY. Yan. So 3.477 minus lang natin si 2.14325. The answer is 1.33375. Tama ba? Ay, tatlong 3 pala. Ayan. So in this case, as you can see, meron tayong dalawang H. No? So HX at HY. So sabi ko nga, sa formula natin, yung dalawang H, kinukuha lang din natin ulit yung average. So paano yun? Kunin lang natin yung true difference ni elevation. That is HX plus HY divided by 2. Okay? So 1.336, add lang natin si 1.33375, then divide by 2 lang natin. So in this case, pwede na nating mahanap yung sagot. So 1.336, 1.33375 divided by 2. So the answer is 1.335 meters.
Okay? And as you can see class, same lang naman yung lumabas dito na 1.335 meters. Ngayon sa mga magtatanong, sir, bakit negative yung sa final answer, no? Sa number 47. Kasi po, ini-indicate lang naman yan na mas mataas si ay mas mababa si station Y kaysa kay station X. Okay? So, ano lang yan, magnitude lang yan or direction lang yan. Pero yung answer is the 1.335. Okay? So, number 48, determine the elevation of Y if the known elevation of X is 290. So, paano yun? So, halimbawa, class, binigay yung elevation ni X, di ba sabi? 290.082. Yan, yung elevation. Hanapin ko daw si Y. So, anong gagawin ko? Di ba? Para mahanap ko lang si elevation ni Y, that is elevation ni X. Tama? Elevation ni X minus H. Di ba? Nandito lang naman yung kanina. Oh. Di ba? Para mahanap natin. Okay? So, sa elevation Y, that would be elevation X, which is yung 290.082 minus yung 1.335 na H natin. Yan. Sa elevation Y would be 290.082 minus 1.335. That is 288.747. So 288.747 meters. And as you can see, same lang din po yan sa lalabas doon sa final answer sa questionnaire, which is 288.747 meters. Okay? Any questions po regarding sa ating reciprocal leveling class? Patayin ko lang yung recording.